Maribank Fund Transfer. Paano nga ba mag-transfer ng pera from Maribank to other bank or Maribank to other e-wallet? I-check natin at ano pa yung mga dapat nating malaman. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa paglipat ng pera from Maribank to other bank, kapag mag-login kayo, every time na i-enter ninyo yung PIN or password, merong real transfers unavailable. Katulad nito, nung nag-login na ako, nasa loob din siya. Ibig sabihin, i-check nyo kung yung nililipatan nyo ba ng pera ninyo, like yung dito sa East West Bank, ay baka under maintenance o hindi pala pwedeng mag-transfer. For this case, sa East West Bank, East West Rural Bank or COMO, Union Bank at CIMB, may mga scheduled na maintenance or unavailability. So kapag ganyan, yan yung isa sa kailangan nyo i-consider bago maglipat ng pera. Pero kung wala namang issue sa pag-transfer, halimbawa walang maintenance, pwede nang dumiretso. Pwedeng i-tap itong transfer sa bandang gitna or pay/transfer sa bandang baba. Sa other bank, ito yung pagpipilian. Kung mapapansin nyo, let's say CIMB Bank, ilalagay nyo lang yung account number or account name. Kapag naman, let's say Metro Bank, ganun din. Lagay nyo lang yung account number or name. Mapapansin nyo sa recent nga pala sa bandang baba, ibig sabihin yan, historically or in the past, nag-transfer na kayo sa bank account na to at sinesave siya ng Maribank. Kapag gusto mo ulit mag-transfer sa account na yan, tap mo lang yan, enter na yung amount. Hindi na kailangan i-enter manually yung bank account number or name katulad ng hinihingi dito. Sa e-wallet, ganun din. Halimbawa sa Shopee Pay, pwede rin sa GCash, o pwede rin sa Maya, GrabPay, DCPay at marami pang pagpipilian dito. Basically, ang ihingin lang naman sa inyo is yung account number or yung phone na nakalink dun sa wallet and yung account owner na din or account name. So, try natin sa other bank. And then, siguro yung sa GoTime. So, account number and account name ulit. So, enter natin siya. Sa bandang baba, makikita nyo, click here to transfer to this account. Ilagay kung sino yung owner nung account na to. Check natin. Tap done. At i-enter na lang yung amount. Sa transfer method nga pala, meron dalawang option. Ito yung isa pa natin kailangan malaman, ano ba yung pinakakaibahan. Kung maliit lang yung ita-transfer mo, hindi lalagpas ng 50,000 pesos, InstaPay ang pinakabagay. Real time, ibig sabihin, instant yung pagpapadala. Dapat pag natapos na ako dito sa pag-transfer ko gamit yung phone, doon sa recipient, nakuha na niya yung pera kung walang issue. Pero kung sakali na magkaroon ng glitch sa system or any issue, either sa pinagkapasahan natin or sa atin sa Maribank, pwedeng maka-apekto yon, pwedeng hindi maging instant. Pero generally, most of the time, lalo kapag nag-transfer ako, hindi pa naman nagkakaroon ng kahit na anong issue. Para saan naman yung PesoNet? Nakalagay dito same banking day, pero pwede ring the next banking day. Depende kung anong oras ka nag-transfer. At bakit hindi siya real time? Kasi dito, malaking amount na yung pinag-uusapan. Ang bagay na ilipat pag PesoNet ay more than 50,000 pesos. So, InstaPay tayo, tap confirm, and then tap natin yung next. Just in case nga pala na magbago yung isip ninyo, halimbawa gusto nyo i-update yung amount, tap nyo lang tong back na icon sa gilid ng confirmation, and then i-update na lang yung amount. Tap ko yung confirm ulit, i-approve gamit yung PIN or fingerprint, and transfer in progress. Shortly, eto na, transfer successful, nakapaglipat tayo ng pera successfully. Ngayon, isa na lang kailangan nating i-check. Nalipat ba talaga? So, nung chinek ko yung GoTime account na pinaglipatan, sa transaction history, nag-reflect naman yung tin-transfer na 100 pesos from Maribank to GoTime. So, tatlo yung napatunayan natin. Libre yung fund transfer. Nakikita nyo dito, transfer fee is free. I-double check nyo nga pala by the time na nagka-transfer na kayo kung libre pa nga din ba. Pero ang kagandaan sa Maribank, ever since is libre na talaga yung fund transfer nila. Yun nga lang may limit for a month. Pwedeng up to 50 transfers or pwedeng may limit din weekly. So, i-double check nyo na lang kung libre pa din. Also, hindi din tayo nagkaroon ng kahit na anong issue. Madali lang siyang gawin. Ang kailangan lang i-consider ay kung may maintenance ba or pwede ka bang makapag-transfer sa bank account na yon. Malalaman naman yan every time mag-login kayo sa Maribank. Kung walang sinabing maintenance or issue, pwedeng mag-proceed. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check yung mga nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos.